Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. And salamat at nandito po si Sister Belinda ngayong gabi at kasama po natin. Makakasama natin siya ng ilang linggo. 3 linggo. Amen. Amen. That's a blessing. And kung meron po tayong mga Bible, buksan po natin sa Romans chapter number 6. Magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaralan po, verse number 19 hanggang verse number 20 po tayo ngayon. Romans chapter number 6, verse 19 and verse number 20. Amen? So habang binubuksan niyo po ang inyong mga Bible po mga kapatid, tayo po yung manalangin muna. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat o Diyos sa kabutihan niyo sa bawat isa sa amin. Dalangin ko po Diyos ngayong gabing ito na buksan niyo po ang aming puso't isipan na sa aming pong pakikinig ng inyong salita. Lord, make our heart tender to receive and to accept what is the truth from Thy Word. And Lord, help us, O God, that we may accept the rebuke, reproof, and correction ngayong gabi pong ito sa pamamagitan po ng inyong salita. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin, and Lord, hide me behind Thy Word, nang sa ganun, Panginoon, ang inyong pong salita ang ma-lift up ngayong gabi pong ito. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin. Salamat sa Panginoong Diyos na namatay ang aming Panginoong Jesus para sa aming kasalanan, nilibing at muli nabuhay para po sa aming katuwiran. In Jesus' name I pray, Amen and Amen. So muli magandang gabi po sa ating lahat. And yung pag-uusapan po natin ngayong gabi po mga kapatid is that yield your members, servants unto holiness. So mga kapatid, last time we studied the previous chapter, previous verses po mga kapatid, which is the members there is hindi po yung members ng church, but the member is the member of your body, which is ikaw po mismo po mga kapatid. So let us always remember that yung buhay po natin bilang isang Kristiyano po mga kapatid is hindi po yan madali at lagi po tayong nasa battle. So lagi po kayong nasa laban ng inyong pong flesh at ang atin pong spirit. So lagi po yan, every day it is a battle between righteousness and sin. So mga kapatid, we know that the influence of the world, yung influensya po ng mundo po ngayon mga kapatid, kumbaga hindi naman natin kino-compare yung mga bagay before, pero patagal po ng patagal, grabe po ng grabe yung darkness and this evil world po mga kapatid. So every day, you have a battle between the flesh and the spirit, sin and righteousness, na parang ano to mga kapatid, parang ito po ay tug of war. So minsan, may mga pagkakataon na napupunta tayo sa line, natatalo tayo, dapat bilang Kristiyano po mga kapatid, maintindihan po natin na dapat hindi tayo ganun kalakas pagdating po sa kasalanan na yan mga kapatid. Because nandito pa tayo sa ating flesh, and we understood that, na yung flesh na yan yung palagi pong maghihila sa atin papunta po doon sa kasalanan. Amen? At hindi mo po matatanggi yung bagay po na yan kasi nga, we're still in the flesh. Ngayon mga kapatid, kung hindi po tayo enough to be strong na ipanalo po yung battle na to mga kapatid, then kailangan po natin ng salita ng Diyos, kailangan po natin ng church, kailangan po natin ng fellowship, kailangan po natin ng Bible study, kailangan nyo po ang inyong banal na kasulatan. Kasi kung wala po yan mga kapatid, we will never be strong enough na manalo po tayo sa ating pong araw-araw na laban sa buhay po natin mga kapatid. Now, it is a constant pull and push po mga kapatid. Ito po yung struggle ng isa pong Kristiyano sa buhay po mga kapatid. Kaya kung babasahin po natin yung ating text po mga kapatid, nang sabi niya na, I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness, and to iniquity unto iniquity, even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. So ganun siya mga kapatid. Ganun po yung buhay natin bilang isang Kristiyano na we always, every day in the tug of war. Paggising mo pa lang sa umaga mga kapatid, nandyan na po agad yung laban ng flesh at ng spirit. And minsan mga kapatid, ang pinakamatindi mong laban yan, pag-araw ng ganito. Pag-araw ng may mga
meetings, pag may araw ng mga gathering sa church, may mga Bible study, at even mga kapatid, sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Na minsan ba dumating sa punto ng buhay nyo, nababasa ka, tapos may tulog ka na pala? Kaya nga nababanggit ng iba, na yung Bible po is the best sleeping pills. Kasi magbasa ka, maya-maya, hindi mo nakakatulugan na. And mga kapatid, we are all guilty about this. That even in preachings po mga kapatid, sometimes parang alam nyo, parang ang daming nagbabother po sa atin. No, parang yan, si Blake, ang ingay. So mga ganyan mga kapatid, pero yung distraction po na ganyan, hayaan nyo lang po yan siya kasi ganun talaga yung bata. But mga kapatid, even though na meron po distractions na meron, dapat we know how to deal with these things. Kasi nga mga kapatid, struggle po ito ng lahat po ng Kristiyano, from the world, from the flesh, and the devil, which is against God and His Word. Kaya tandaan natin mga kapatid that this world will always be against in the Word. Kasi sabi ng Ephesians chapter number 2, verse number 2, that the prince of the power of the air is now working in the children of disobedience. Ito po kasi tayo mga kapatid. And makikita mo mga kapatid, even you read in some verses in Galatians na nagsabi ang Bible that na we are dineliver tayo from this present evil world po mga kapatid. Kaya mga kapatid, remember na nung tayo ay hindi pa ligtas. Nung hindi pa tayo ligtas mga kapatid, we don't struggle in these things. Nung hindi ka paligtas, kapag gumawa ka ng kasalanan, normal lang. Kaya nga mga kapatid, ang dami pong mga young people ngayon, and even not young people, but in our time as young people, in the time where na young people po sila mga kapatid, hanggang ngayon po mga kapatid, nung hindi pa tayo ligtas, lahat ng bagay na ginagawa natin, wala po nagko-convict po sa atin. You feel guilty about wrong. Kasi nga, about things na tinuro sa'yo ng magulang mo na maging mabuti ka. Kaya, basically, yung pagnanakaw, alam mong mali. So, meron kang guiltiness. Kapag nagdakaw ka, magkakaroon ka ng guilt sa iyong puso, na which is yan po yung wino-work ni Satan sa puso ng isang unbeliever po mga kapatid, nang hindi pa po ligtas, na magpatuloy po siya sa kanyang kasalanan. And it's not a struggle. Now, mga kapatid, we know better than that if hindi po tayo lumaki ng church, kung lumaki po tayo na hindi po tayo nagsisimba, it's very normal po mga kapatid. Normal po yan sa atin. Kaya mga kapatid, kumbaga parang ito pong kasalanan na to, ito po yung laging nananalo po mga kapatid sa buhay po kapag dinadrag tayo kung saan po ba talaga dapat. Kasi mga kapatid, like for example, nung ako po ay naligtas, manginginom ako dati, nung naligtas ako, hindi naman nagbago yung katawan ko. So meaning, itong katawan na to, manginginom pa din yan. Kung ano yung ginagawa ko before, it is me. Kaya lang mga kapatid, the good thing about when we got saved is that from this flesh na meron po tayo mga kapatid, hiniwalay po ng Panginoon yung flesh tsaka yung soul. And that's the beauty of the forgiveness of sins and spiritual circumcision and justification po mga kapatid. Meaning, hindi ko naman sasabihin na magpatuloy kasi yung kasalanan na. Meaning, kapag nagkakasala po yung flesh, hindi po naapektuhan yung ating soul. Because the soul is already forgiven, the soul is already been saved, kaya nagkaroon po ng battle nung ikaw ay naligtas na. Kasi yung soul mo nakulong sa sinful nature na meron po tayong mga kapatid. And thank God because we have the Holy Spirit as well na tutulong po sa atin mga kapatid. But nung panahon po mga kapatid, nung ikaw po ay naligtas, and the grace appeared. So always remember that mga kapatid na hindi lang po yung mga ligtas, but mga kapatid, tinuruan tayo ng Panginoon, nung tayo po ay naligtas, tinuruan po tayo ng biyaya ng Diyos na kung paano po i-deny yung ungodliness at paano po tayo mabuhay ng ng righteously sa this present evil world. So let's open our Bible in Titus chapter number 2, verse number 11 and verse number 12. Dito po natin mababasa yun mga kapatid, nang sinabi po ng Bible dyan, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. So, yung biyaya po ng Diyos mga kapatid, nag-appear po sa lahat. Nung panahon po nila Noah,
Kung hindi ka gagawa ng mabuti, hindi mo makikita yung biyaya ng Diyos. That's how they work the grace of God in their time po mga kapatid. Kasi ang sabi ng Bible, Noah found grace in the eyes of the Lord. Bakit na-found niya yung grace sa biyaya ng grace sa ng biyaya ng Diyos? It is because on his time, siya lang yung namuhay ng tama. Righteously, just men. Nung panahon po niya na yung imagination ng mga tao, even yung mga sons of men, yung mga tinatawag nila mga giants, kung ano-ano po mga ginagawa po mga kapatid, but Noah remained sa kanyang buhay na righteous po siya mga kapatid. So that's the thing and that's the beauty of mga kapatid sa panahon po natin ngayon na yung tao hindi na po kailangan gumawa ng kabutihan kasi nag-appear na po yung biyaya ng Diyos. And how does the grace of God appear in our time today po mga kapatid? Nung panahon na naipako ang Panginoong Hesus doon po sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay, at yan po yung biyaya ng Diyos po mga kapatid. And the grace of God teach us as well. Nang sabi dyan mga kapatid, verse number 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, so yung worldly lust, yung ungodliness po mga kapatid, the grace of God should teach us. Nung tayo po ay naligtas po mga kapatid, of course, we have battle between spirit and flesh. Na mga kapatid, kung hindi po natin alam yung salita po ng Diyos, how can you win the battle? And mind you mga kapatid, we are gathering here twice a week. What I mean is Friday and Sunday. Now, the rest of the days, hindi po tayo nagkikita. And thank God, I believe that sila Brother Julius, meron silang devotion every Monday, tama? And every? May mga 4 days, so meron silang may mga devotion. And that should be. Dapat ganun talaga yun mga kapatid. Kasi nga dapat yung father as the authority in the home po mga kapatid, he should do it. So that it will help us understand more and it will encourage us mga kapatid. Kasi nga, sino mag-encourage natin sa labas? Do you think that the worldly things can encourage us by the spiritual things? Hindi po yan mga kapatid kasi nga it is a battle. Kaya mga kapatid, and not only na tinuturuan tayo ng salita ng Diyos o ng biyaya ng Diyos na ma-deny itong mga bagay na to, but also that we should live soberly, righteously, godly in this present world. Now, think about what's the present world on the time of Paul and sa panahon po ngayon mga kapatid. Na bukas na po ang lahat. Most especially mga kapatid, yung AI, available na po ngayon. Amen? Kaya mga kapatid, we have to be careful in everything, most especially if we are Christian. Kailangan pong maging mapanuri po tayo mga kapatid. Now mga kapatid, when we were saved, tandaan po natin na tayo po ay pinalaya ng Panginoon from uncontested pool of sin. Now, binuhay tayong muli from the dead. Binigyan po tayo ng reason na to pull back against the sin. Amen? Kaya mga kapatid, hindi pwedeng sasabihin mo, Pastor, mahina lang kasi ako. Pastor, wala po akong alam. So anong gusto mong gawin sa buhay mo? That's why we do these things. We study the Bible. We study the Word of God. We try not to hide anything about us. Kung kumbaga yung salita ng Diyos, let the Word of God speak to us even if it is hurting us, even if kung mga kapatid na yung salita po ng Diyos pumapasok po sa ating puso, sa ating mind, na parang kinokorek po yung buhay po natin, then we should do it, mga kapatid. Amen? Now, when you read Ephesians chapter number 2, verse number 1 hanggang verse number 7, ito po yung magbibigay po sa atin ng idea, mga kapatid, kung paano po tayo mag-go with the flow o kung saan po yung kasalanan, yung world, yung devil, na kung yung world, yung devil, na kung saan po tayo dadalhin po mga kapatid. Now, Ephesians chapter number 2, verse number 1, ang sabi po ng Bible dyan mga kapatid, and you hath he quickened together, who are dead in trespasses and sin. Now, ito po yung binigay kong verse kanina regarding po sa prince of the power of the air. Nang sabi dyan, wherein, in time past. So time past, ito po tayo.
You walk according to the course of this world. Kaya mga kapatid, walang contest dyan. Walang tug of war na nangyayari dyan mga kapatid kasi nga, yan po talaga yung lakad ng isang unbeliever. Napapansin niyo po ba ngayon mga kapatid na they are trying to make homosexuality as normal as it is. They're trying to make it yung normal mga kapatid na from men to men, then woman to woman. Ginagawa nila mga kapatid, how? Pinapayagan na ikasal sa simbahan. Kaya isang reason mga kapatid na ayaw ko talagang kumuha ng lisensya. Kasi when they come to you and you disagree, pwede ka nilang kasuhan. That's what I heard po mga kapatid. And they make it mga kapatid as a normal. At sasabihin na hindi po kasalanan yung homosexuality. Ang kasalanan lang daw is yung kapag nakipagtalik ka sa kapwa mo lalaki sa kapwa mo babae. At mga kapatid, even way back in the Old Testament mga kapatid, homosexuality is a sin. I know it is a confusion of the mind of people. And who made this? Sino pong may gawa niyan mga kapatid? Sino pong nagbigay ng delusion na sa kanilang mind? Sino po yung magbibigay ng confusion sa kanilang mind? It is whom? Prince of the power of the air. Kaya nga mga kapatid, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Now, if you're going to study about who's that is Satan, he is against God, he is antichrist, he is against his word. Kaya nga mga kapatid, even the word of God right now, you have to check it. Kaya mga kapatid, I stand, that the King James Bible is the very word of God. And I can defend that, mga kapatid. Because why? Because I read the other modern versions, mga kapatid, they shallow it as if na mga kapatid na change po yung mga bagay, na mga meaning, and even the title of Jesus Christ was also changed. And gininakaw po mga kapatid. Kaya ang sabi dyan, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Kaya mga kapatid, it is just a nature na isang bata, isang katulad po natin na hindi po tayo ligtas mga kapatid, we are what? Fulfilling the desires of the flesh and of mind. Kaya mga kapatid, kung titingnan mo po yung unbeliever that they wanted to do whatever they want mga kapatid, gagawin nila yung bagay na to, gusto nilang gawin to mga kapatid, pero pag ang Christian mga kapatid, kapag ginagawa po yan, meaning, hindi mo talaga naiintindihan kung ano yung ginawa ng Panginoon sa iyo. Or maybe, hindi ka, umbaga mga kapatid, meaning, hindi mo naintindihan yung salita ng Diyos, or meaning, nandito ka sa church, nakakapakinig ka ng rebuke, ng reprove, correction, instruction, pero hindi mo nilalagay sa iyong puso, at most especially para ma-upload yan sa iyong mind, mga kapatid, at nang sa ganun mamuhay po tayo ng tama sa panahon ngayon. Kasi mga kapatid, hindi mo naman kailangan mamuhay ng perfect. Kung mangyari man yung mga kapatid, amen. Pero kung hindi man mga kapatid, at least mamuhay po tayo ng tama. We should live righteously, soberly in this present world po mga kapatid. Now, look at this mga kapatid sa Ephesians 2, 1, 2, 3, and 4, 3 po mga kapatid, on how the unbelievers na ginagawa po sa kanilang mga kapatid. Kaya mga kapatid, if the church is tolerating the sin, na hindi na magpipreach about sin po mga kapatid, nakakalungkot po yung bagay po na yan. Amen? Kasi minsan mga kapatid, kailangan natin palalahanan no? Na ito ay kasalanan, mali yan, hindi dapat siyang ginagawa ng isang Kristiyano. And mga kapatid, hindi lang po yan tayo mapapalahanan kung pupunta po tayo dito. If you're going to read the Bible po mga kapatid, it will always remind you anything. Everything about sin and everything about kung ano po yung gagawin natin. Verse number 4, ito na po yung sagot ng Panginoon. But God, who is rich in mercy for His great love, wherewith He loved us. Mga kapatid, imagine mo yung Panginoon that even though we are sinners, even though we are dead in trespasses and sins, ano pong nangyari mga kapatid? But Romans 5:8, but God commendeth His love toward us,
in that while we were yet sinners, Christ died for us. Verse number 5, even when we were dead in sins, hath He quickened us together with Christ. By grace ye are saved. Kaya mga kapatid, if somebody would tell you na yung kaligtasan is merong kasamang gawa, then he is against with verse number 4 and verse number 5. Kasi mga kapatid, even nung tayo po ay sabi niya, nung tayo po ay patay sa kasalanan, binuhay tayong muli together with Christ. Meaning, sa pinag-aralan po natin sa early verses dito ng Romans chapter 6, di ba? We are raised in the newness of life together with Christ. Meaning, when Jesus Christ was raised up, ganon din po tayo mga kapatid, and we are raised up in the newness of life. Meaning, we are forgiven, we are justified, and what? We are righteously, not in the sight of men, pero mga kapatid, sa mata po ng Panginoon. Amen? Hindi ka magiging perfect sa mata ng tao. Kahit anong gawin mong tama, mga kapatid, hanap po yan ng butas na hanapan ka ng mali. I think that's normal na po yan sa mga tao po sa mga ngayon, judgmental po mga kapatid. But even though mga kapatid, kung naiintindihan mo po ang iyong katayuan sa kaligtasan po mga kapatid, you are perfectly forgiven and justified sa mata po ng Diyos. Bakit? Ang nakikita po ng Diyos po mga kapatid is yung dugo ng Panginoong Hesus na nagbayad sa kasalanan. At even the righteousness of Jesus Christ was on you. Amen? That's the thing mga kapatid. Now, if we understood that thing, that's the beauty of the grace of God. Now, verse number 6, ang sabi, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Kaya mga kapatid, yung promise po yan ng Panginoon. Na nung niligtas ka niya mga kapatid, hindi lang po na ni-raise up ka niya together na maging justified ka, forgiven ka, but also po mga kapatid, He made us sit together in heavenly places. So meaning po mga kapatid, ang patutunguhan po ng mga ligtas, ang patutunguhan po sa naniwala sa ginawa ng Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo mga kapatid, is heaven with Christ. Verse number 7, that in the ages to come. So sa mga parating po na ages or dispensation po mga kapatid, right now, makikita niyo po sa chart natin, we are on number 6 sa biyaya po ng Diyos. Ages to come is yung tribulation period, yung millennial kingdom, and yung sa pinaka-dulo po mga kapatid. So He might show, ang sabi niya dyan, the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Jesus Christ. Kasi yung mga kapatid, dito lang po yan sa panahon po natin ngayon na ganito po yung nangyari sa biyaya po ng Diyos. It is because that Jesus Christ died for our sins. Kaya mga kapatid, when that happened, and yung buhay po natin mga kapatid is naging ligtas po mga kapatid, hindi po dapat tayo nagfo-flow sa kasalanan. Di ba? Alam niyo yung kasabihan na yung magsabay ka lang sa agos ng alon, agos go with the flow. Tayong mga Kristiyano mga kapatid, dapat hindi. Dapat you know how to stand firm na hindi mo dapat gawin ng isang kasalanan. Amen? Our conversation, our life mga kapatid, yung ating pong lahat, dapat it will change us. Bakit po mga kapatid? Because Paul is teaching us na hindi po tayo maging servant ng sin, but servants of righteousness. Kaya mga kapatid, you know, the Bible will really give us mga kapatid a wonderful manual na maging guide po mga kapatid sa atin pong buhay itong bagay po na to. And mga kapatid, hindi po ako matatakot na mag-preach po ng sin because it is important so that na malaman po natin mga kapatid yung ating pong kalagayan. Minsan mga kapatid, we are praying that mag-grow tayo spiritually, mag-mature po tayo mga kapatid. But mga kapatid, maturity will comes on how we deal and love the Word of God. Kasi mga kapatid, hindi naman po talaga kung sino-sino yung magpapalago sa iyo. Ang magpapalago po talaga sa ating mga kapatid is yung salita po ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Matthew chapter 4 verse 4, di ba? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya mga kapatid, importante po yung salita ng Diyos sa buhay po natin. It will always reprove us, correct us, it give us an instruction, and it will teach us
the right doctrine na kailangan po natin sa panahon po natin ngayon, mga kapatid. As a result po, mga kapatid, believers can and should pull back against sin. Amen? Kaya mga kapatid, importante po yung church. Kasi dito po tayo makakarinig ng encouragement. Dito ka makakarinig, mga kapatid, ng spiritual na bagay na dapat mong malaman. Amen? If you have a friend na, mga kapatid, if you have friends, if you have a wife or husband na you are serving God, and that's far better po, mga kapatid, because when you got home, you will have it as well. Amen? Hindi lang po sa church, but as well as sa house. No? So, kailangan, mga kapatid, we have to understand this thing so that we can teach wherever we are po, mga kapatid. So, mga kapatid, Paul exhort regarding this truth in our text. Now, yung human tendency po, mga kapatid, even for the believers, is magkaroon po sila ng excuse that no one has a choice but to sin. And that's parang, mga kapatid, nakakalungkot po na pakinggan na parang sasabihin ng isang Kristyano, wala na po kasi akong choice kasi mahina ako. So, talagang nahulog na lang ako. And mga kapatid, kung hindi po talaga natin babantayan yung sarili po natin, mga kapatid, ganyan po talaga mangyayari po sa atin. Kasi alam niyo po, mga kapatid, lagi nga natin sinasabi, lagi ko nga sinasabi, or nasasabi ko paminsan-minsan, na pag nagkasakit yung isang tao at bawal na sa iyo yung pagkain na yan, masarap yung bawal. At minsan, mga kapatid, talagang halimbawa, pinagbawalan ka ng doktor na kumain ng humba, ng adobong talagang nakita mo nagmamantika-mantika, o lechon na lang. Sasabi mo, ay, pwede pa yan. Balat lang sa akin, balat. Isang kurot lang, pero yung kurot, pag hugot ng ganyan, ganun kalaki. O, yeah? Parang 1 cup of rice, pero yung cup niya, isang malaki pala. Pwede na pala pang sabaw. Kaya, mga kapatid, when you think about that, yung sin ganun din yan, mga kapatid. Sin will always give us pleasure. Yan talaga yan, mga kapatid, because we have been there, as what the Bible tells us regarding, mga kapatid, na yung nag-work po sa atin before in time past po, mga kapatid. So, mga kapatid, yung bagay po na yan na wala po tayong choice but to sin is a totally lie po yan, mga kapatid. You have always a choice and God gave you grace, and yung grace na nagpakita po sa atin will teach us to deny ungodliness. Amen? Kaya, mga kapatid, kung hindi naman kasi natin tutulungan yung sarili natin, wala din po mangyayari, mga kapatid. Now, this is a terrible deception from where? From whom? The devil. Siyempre, ano bang gagawin ng devil? Ano bang buhay natin before, mga kapatid, na yung buhay po natin na namumuhay tayo sa kasalanan? Siyempre, hindi naman ikaw yan, ni Satan eh. But when you start being a Christian, kapag nagsimula ka pang maglingkod sa Diyos, kapag naging active ka pa, nandyan pa yung mga atake po, mga kapatid. Kaya minsan, di ba, makakarinig ka kung saan pa naging Kristiyano ko, kung saan pa naligtas ako, kung saan pa na naglingkod na ako sa Panginoon. Bakit parang lalong humihirap? Tingin mo ba gawain ng Panginoon? Tingin mo ba ganyan ang gagawin sa ng Panginoon? Of course, it will give us sometimes a circumstances na would makes us strong. Pero, mga kapatid, mga bagay na kung gagawin mo yung bagay niyan, magkakaroon ka ng kasalanan, nagkakaproblema ka, tapos gagawa ka ng kasalanan. That's something else po, mga kapatid. But Satan will always deceive us. That everything is, of course, mga kapatid, lahat naman po talaga mahirap. Umupo ka nga lang, mahirap eh. Magupo ka ng 10 oras, mga kapatid. Ewan ko lang, di masakit yung puwet mo. Amen? Kaya, mga kapatid, let's us understand, mga kapatid, na yung katotohanan po sa scriptures, it declares that we have freed from sin, na pinalaya na tayo, mga kapatid, sa kasalanan para maglingkod po tayo sa Diyos. Amen? So meaning, mga kapatid, yung hila po ng kasalanan, yung hila po ng mundo, yung hila po ng devil upon the believer, I believe is strong po talaga yan, mga kapatid. Malakas po talaga, mga kapatid. Isipin mo na lang po sa sarili po natin. Kasi nga, mga kapatid, the flesh is weak. But despite, mga kapatid, Paul gave us a resolve
in every believer, mga kapatid, na when we exhorted in verse number 19 sa atin pong text, that I speak the manner of men because of the infirmity of your flesh. So kumbaga, parang ang gustong sabihin ni Apostle Paul, nagsasalita ako as men because of the infirmity of the flesh. Because the flesh, mga kapatid, yan naman po laging maghuhulog po sa atin. Kaya mga kapatid, remember sa atin pong mga previous study, kung patay na yung old man, wag mo nang buhayin. Ibig sabihin, kung hindi mo na nagagawa itong kasalanan na ito, mga kapatid, na ginagawa natin before, wag mo nang balikan. Kasi pag binalikan mo yan, mga kapatid, one time, magiging 2 time na yan. Magiging 3 time hanggang sa, ginagawa mo na naman short. Meaning, binuhay mo na naman yung old nature na meron po tayo, mga kapatid. When God says that, patay na po sana dapat yan. Infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanliness, kung yung body po natin, pinapagamit natin, sinurrender natin sa pagpapagamit sa mga bagay na uncleanliness, and to iniquity, unto iniquity, kasalanan sa kasalanan, yun na lang palagi. Imagine mo, mga kapatid, natuto ka na sa lahat, yun, naintindihan mo yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, pero yung buhay mo, mga kapatid, taliwas. And how would your neighbor, your friends, your loved ones would think about you? Yung iisipin po sa atin, mga kapatid. Sasabihin, akala ko ba, ganun pa naman yung mga tao ngayon, even Christians, mga kapatid. Akala ko ba, naligtas na yan? Akala ko ba, choir member yan? Maniwala ka sa akin, mga kapatid. I've been hearing those things, those words mo, mga kapatid. Akala ko ba, pastor yan? Akala ko ba, nag-leader yan sa church? Bakit ganyan yung buhay? That's a normal, mga kapatid, na judgment ng tao. Kaya, mga kapatid, as much as we can, wag po nating hayaan na yung flesh po natin, yung members, yung body po natin is maging kasangkapan sa kasalanan. Amen? Kasi, mga kapatid, ano po mangyayari? Tendency kapag parang halimbawa, dalawa kayo naglilingkod sa Diyos, nahulog ka, yung isa susunod yan sa iyo kapag nakatingin sa iyo, mga kapatid. Susunod yan. Kaya nga, mga kapatid, we have to understand and we have to fight these things. The world, the flesh, and the sin. And the devil po, mga kapatid. Kailangan po nating labanan yung mga yan, mga kapatid. So, mga kapatid, the believers can and should pull back when sin pulls him away. Kasi, mga kapatid, kapag meron kang laman sa iyong puso from the scriptures po, mga kapatid, halimbawa, nandiyan na yung kasalanan, alangan namang kunin mo rin yung sa sinasabi na, nandiyan na yung palay, alangan namang di ko patukain. It's a different thing po, mga kapatid. We know that the sin is just around us. And even, mga kapatid, nandiyan po yan sa cellphone po natin. Nakapalibot po sa atin, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, you should know, we should understand how to pull back kapag yung sin, hinihila po tayo pabalik doon po sa old nature po natin, mga kapatid. We should have a conviction na hindi po natin dapat gawin yan. Dapat ma-put or ma-input sa ating mind, mga kapatid, that we have to live righteously in this present world po, mga kapatid. That the believers dapat i-yield yung kanyang sarili as a members, as a servants to righteousness unto God. Para, mga kapatid, tayo po bilang isang believers by the grace of God, we can always pull back toward sin. Amen? Kasi yan po yung sinabi ng Bible sa verse number 19. Even so, now yield your members servants to righteousness unto holiness. Hindi po yan, mga kapatid, para iligtas po tayo para maligtas po tayo, mga kapatid. But, mga kapatid, so we can call ourselves a victorious Christian. Amen? Kasi imagine mo, mga kapatid, ligtas ka nga, pero yung buhay natin bilang isang Kristiyano, parang you're always, yung naririnig ng mga defeat. Gusto mo ba ng ganon? Na defeat ka palagi? Sa buhay natin bilang isang Kristiyano, lagi kang talo ng kaaway po, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, let's us always understand that the Bible will always help us in everything, most especially sa ating pong buhay at sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Hindi po magkakamali ang salita ng Diyos. Pwede ako magkamali, pero yung salita ng Diyos, hindi po yan magkakamali, mga kapatid. If He says that we are freed from sin, it is true. And He said na dapat hindi po natin pagbigyan, hindi po natin dapat isurrender yung buhay natin, yung members po natin
sa uncleanliness and to iniquity, but sabi niya, yield your members servants to righteousness and to holiness. Verse number 20, for when ye were the servants of sins, you were free from righteousness. So, ibig sabihin, kung parang ganito yung nangyari mga kapatid. Kung sinasabi mong righteous ka na dapat, you're freed from sin. Pero kung hindi ka pa righteous at we are serving sin, meaning, hindi ka pa righteous. So, ang tendency mga kapatid, let's go back in the Word of God, na dapat, let us examine ourselves whether ye be in the faith. Prove yourselves na kung maging reprobates ba yung ating mind. So mga kapatid, makita po natin dito sa verse number 20 na we are freed from sin. Now, dapat maging servants po tayo ng righteousness po mga kapatid. Now, ang question is, can a man be moral without God? Pwede bang maging moral yung isang tao, magkaroon siya ng morality without God? Now, itong question na ito mga kapatid, it runs through this na ang dami pong struggles, ang dami pong mga bagay na nangyayari po ngayon. And some people, mga kapatid, who are lost, minsan, kung sino pa yung hindi po ligtas, minsan, sila pa yung may mga mabubuting, kumbaga, character, ugali. Minsan mga kapatid, no, ma-imagine mo yung ganun, parang ano yan malaking sampal yan sa isang Kristiyano na kumbaga yung mga hindi nakakakilala, hindi alam yung salita ng Diyos, yung hindi nakakaalam ng salita ng Diyos, minsan sila pa yung may mga mabubuting ugali. Minsan kung titingnan mo, parang mas mukha pa silang Kristiyano kaysa sa atin. Which is mga kapatid, minsan, because we don't understand. And kung narinig natin mga kapatid, hindi po natin sinabuhay po sa atin mga kapatid. And these are struggles po mga kapatid, kasi nga ang hirap po na hindi po natin bigyan ng importansya ang salita po ng Diyos at kung ano po yung sinasabi niya at ano po dapat, kung paano po dapat gamitin ang biyaya ng Diyos para magpatuloy sa kasalanan. Narinig niyo na ba, di ba, yung biyaya ng Diyos ginawang license na para sa kasalanan? Di ba yung parang, ligtas naman na, hindi naman mawawala yung kaligtasan. Pwede, gawin ko na lang yung gusto ko. Nakuha niyo po mga kapatid, hindi po natin ginagawa yung kalooban ng Diyos, but yung ginagawa po natin is yung kalooban po natin. At alam mo mga kapatid kung ano po yung kalooban natin, alam mo kung ano yung will mo. Because you're still in the flesh. Kung pagbibigyan ka gumawa ng masama, gagawin mo yan kasi nature natin yan mga kapatid. Amen? But again, can a man be moral without God? So mga kapatid, some Christians, medyo meron silang takot sa pagtayo sa katuwiran. Bakit mga kapatid? Because they feed their flesh. And how would we feed our flesh po mga kapatid? By obeying the will of the flesh. By doing yung kasalanan, yung mga bagay po mga kapatid. Now, the concept is mga kapatid is simply that we cannot be righteous apart from God. Pwede silang, kumbaga yung isang tao, makikita mo ng may morality siya, pero again, kung sa talagang titingnan po ng spiritual na aspect ng buhay, is without God. Because we've been separated sa Diyos. Kaya mga kapatid, yung sino lang po yung ligtas na naniniwala na si Jesus namatay para sa ating kasalanan, libing at muli na buhay, siya po yung nakatanggap ng righteousness ng Panginoon na binigay kay Panginoong Jesus at para ma-impute po sa atin po mga kapatid. So mga kapatid, the righteous cannot have God apart from God, mga kapatid. So morality before men, pwede po kasing i-fake. Amen? Lakad ka dyan, alam mo kung sinong, di ba? Hindi makabasag pinggan, sumasali ka ng ganito, talagang sobrang hinhin mo. You can always do that. Everyone can do that. Amen? Mag-act like, itong tao na to talagang napakabuti yan. Pero mga kapatid, yung mga totoong nakakakilala sa tao na yan, wala kang maitatago mga kapatid. Most especially, wala po tayong matatago sa Diyos. Yan po yung isang bagay na yan. Kaya mga kapatid, let's be serious on this matter na lang. Instead of we're trying to be moral in ourselves,
kung ano po yung pangalawa mga kapatid, nakakapagod kaya magkunyari. Nakakuha niyo po nakakapagod yan magkunyari. Kunyaring mabait ka, lalabas at lalabas yan. Lalabas at lalabas yung totoong ugali ng isang tao pag binigyan mo ng mabigat na problema yan mga kapatid. Kaya mga kapatid, kapag tayo po is na-filled po ng salita ng Diyos, you know what mga kapatid, hindi naman ako mahilig maggamit ng sarili kong buhay for the illustration, but kung ako lang mga kapatid, kung wala po akong alam sa salita ng Diyos, matagal na po ako nag-give up sa ministry. Nakakapagod po mga kapatid mag-ministry, maniwala ka sa akin. Mukha lang siyang hindi. Pero mga kapatid, nakakapagod po mag-ministry. Lalo pa kapag kung hindi ka pala pastor, hindi ka gigising ng linggo na umaga, ay ako pala pastor, no? Ako pala mag-preach. So imagine na mga kapatid, it's hard. And it's hard, mga kapatid, hindi po, ang hirap pong magtago talaga ng itago-tago mo yung totoo. So kaya mga kapatid, everyone, yung pagiging morality ng isang tao, pwede po yan maging fake. At mga kapatid, isang bagay, pwede din po kasing matago ka sa likod ng mga religion na kung ano pong religion na meron ka. Amen? Yung iba dyan, talagang, grabe yung, talagang sinusunod yung 10 utos ng Diyos. You can be behind of that. Pero behind ng pagsunod mo pala ng 10 utos ng Diyos, hindi mo pala nasunod lahat. Kasi ganun pa din. Magkakaroon ng mass, after ng mass. Tingnan mo yung ginagawa mga kapatid. Pupunta ng simbahan, paglabas, umuusok yung bibig. Now, tatanong, may kasalanan bang, may masama bang ganyan? Kasalanan ba yung ganyan? Mga kapatid, wala pong specific na sinabi yan, pero if it is destroying your body, mga kapatid, it is sin. Amen? Kaya lang, hindi nga lang siya specific na nilagay dyan, mga kapatid. Pero kung intindihin mo, mga kapatid, this is the temple of the Holy Ghost. So, anong gagawin mo sa katawan mo po, mga kapatid? Amen? Morality before men can be fake. Pwedeng itago behind sa mga religion. Baptist yan, talagang mabait yan na bata. Mabait yan na tao. Talagang tignan mo, haba ng palda, ganyan. Nakita sa school, hindi pala, taliwas pala yung buhay sa simbahan tsaka sa school. Nakakalungkot po yun mga kapatid. And you know mga kapatid, when I was a young people like you, because of the ignorance sa salita po ng Diyos, ang dami po na-stumble po sa akin. Imagine mo mga kapatid, because of being an ignorant. Yung teacher pa ako ng VBS, kala nyo lang. Pero, I've realized nung pumunta ako ng Bible School, ligtas ba ako nung natuturo ko? Hindi. But there's so many mga kapatid, meron po nakakita po sa akin na, kala ko ba, bakit umuusok yung bibig? and mga kapatid, ngayon po, I was really sad nung maalala ko po yung bagay po na yan. So even you can hide everything from the religious na kung saan ka man naroon mga kapatid, kung saan ka man church na nakasali mga kapatid. Before God, lahat po ng bagay is naked. Wala po tayong matatago sa Panginoon po mga kapatid. Now, who can claim righteousness in the sight of God? Kahit naman tayong mga kapatid, hindi kumbaga itanong mo sa sarili mo, can I claim that I am righteous in the sight of God? Kasi pwedeng sabihin, sa harapan naman ni pastor, okay naman ako, mabuti naman ako, tumutulong naman ako sa church, nagko-choir naman ako, na ganito ginagawa ko. But let's change the question from men to God. Ngayon, if you think about that, you ask yourselves, can I claim righteous in the sight or in God's eyes? Mga kapatid, for sure, lahat po tayong sagot po natin, no. Tama? It is because of the righteousness of Jesus Christ na na-impute po sa atin. That's why I can claim I am righteous before God because of Jesus Christ, not because of who am I. Amen? But because of Jesus Christ, I can say na righteous po ako mga kapatid. Now, imagine mga kapatid na kahit magpakita yung isang tao ng religious thing about morality po mga kapatid,
nagsulat si Isaiah na, ano sabi ni Isaiah sa Isaiah chapter 64 verse 6? That our righteousness is filthy as rags. Ganun po yung tingin ng Diyos sa bawat isang tao. So no man can claim, wala pong isang tao ang pwedeng mag-claim na righteous po siya, mga kapatid. And most especially, because no man in Adam could ever live yung standard po ng perfection which is of God. Si Adam po, mga kapatid, bago po siya nagkasala, perfect po yung buhay po nila. At wala pong taong lumampas po niyan sa bagay po na yan. Nung sila po ay nagkasala, mga kapatid, nadamay po sa atin, naipasa po sa atin yung bagay po na yan, mga kapatid. And Christ revealed what God sees in every heart. As we read, mga kapatid, sa Matthew chapter 15 verse 19, man can pretend to be moral without God, but the truth from the scriptures in the Word of God is undeniable. Ano sabi ng Matthew chapter 15 verse number 19? Basahin natin, mga kapatid. Matthew 15 verse number 19. Ayan. The Bible says, For out of the heart, what? Proceeded evil thoughts, murders, adulteries, fornication, thefts, false witness, blasphemies. Verse 20, these are the things which defile a man, but to eat with the unwashed hands defileth not a man. But you focus on verse number 19 po, mga kapatid. So, mga kapatid, kung tayo po ay servant ng sin, then we're free from righteousness. Praise God, mga kapatid, that His grace reach us and provide the perfect offering and price for sins. Na ang Panginoong Jesus na matay para po sa ating kasalanan, siya po ay nilibing at muling nabuhay po, mga kapatid, para po sa ating justification. Now, kung sino po yung magtitiwala sa ginawa ng Panginoong Jesus po, mga kapatid, makakatanggap po siya ng biyaya or ng gift na buhay na walang hanggan. And ang result po niyan, mga kapatid, is forgiveness of sins was received without asking it. Amen? Makaka-receive ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan na hindi mo hinihingi. Bakit? Kasi naniwala ka sa ginawa ng Panginoong Jesus. At because you trusted that, forgiveness can be given to you, mga kapatid. Eternal salvation received without working on it. Yung iba, mga kapatid, ginagawa nila ng paraan para makakamit sila ng buhay na walang hanggan. But in this present dispensation, in the dispensation of the grace of God, mga kapatid, there is no amount of works na pwedeng magligtas sa tao, kundi yung ginawa lang ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, mga kapatid, makikita mo, yung faith may kasama pa ding works. Kaya lang sa panahon po natin ngayon, wala ang works na kasama, hindi po galing sa iyo. Kasi kapag works po natin yung isasama doon sa faith, anong sabi ng Bible sa Romans 3:23? For all have sinned and come short in the glory of God. So hindi po siya aabot po, mga kapatid. Now for them, yung eternal salvation, yung eternal life, they're working for it. Sa atin po, mga kapatid, it was done. Ginawa na po ng Panginoong Jesus. Nung naniwala po tayo sa kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo, then we receive it. We receive forgiveness of sin, we receive eternal life, and we receive absolute justification without even paying on it. Nakatanggap ka ng justification po, mga kapatid, sino po nagbayad? Panginoong Jesus. Nung ikaw, kapag nakulong ka pag ikaw nakagawa ka ng mali or kasalanan dito sa mundo, sino magbabayad ng kasalanan? Yung kapitbahay mo? Hindi ka papayag yan. Ikaw yung magpapakulong doon sa kulungan. Babayaran mo yun, mga kapatid, para ma-justify ka. At pangalawa niyan, kapag natapos mo na yung pinagbayaran mong kasalanan doon sa kulungan, dyan sa inagawan, nabayaran mo na, ang tanong ba, ma-justified ka ba talaga? Yung record, hindi na yung mawawala. Kaya pag kumuha ka ng NBI, di ba? Kaya bakit ngayon? Pag may mga work, hihingin ng NBI. Kasi titignan nila kung may background ka. Amen? Yung background mo, kung nakulong ka ba o nakagawa ka ba ng krimen. Kasi magdadalawang isipin yung may-ari ng kumpanya ay pumapatay pala ito ng tao. Hindi ka na lang tatanggapin. That's how it is, mga kapatid. Pero tayo, mga kapatid, doon naniwala po tayo doon sa ginawa ng Panginoon, sa cross ng Kalbaryo po, mga kapatid. Nakatanggap ka po ng justification na hindi mo binayaran kasi ang bumayad po niya, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus. It's all because we believe that Jesus Christ died for our sins, was buried, and rose again. Now, the good news po, mga kapatid, that is everyone, we are freed from sin
to serve God, let us therefore, mga kapatid, live accordingly to what the Bible tells us. Amen? Kumbaga, mamumuhay na lang din tayo dito sa mundo na maghihirap naman din talaga. Nakita niyo naman ngayon kung gaano kahirap ngayon yung mga kapatid. Then, tayuan na lang natin kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Total, nahirapan ka naman din tumayo. Iyan mo na, ituloy-tuloy mo na lang. Amen? That's just, ang isang bagay dyan mga kapatid, if you know your Bible, you know how to stand. If, kung mga kapatid, kung papaano mo mahalin ang salita po ng Diyos, ganyan mo din mamahalin ang buhay mo mga kapatid, na tatayo ka sa mundong ito, na kahit pagtawanan ka, kahit magmukha kang fool sa harapan nila mga kapatid. But mga kapatid, someday you will have your reward. Dadalhin tayo ng Panginoon kung saan ang pinangako po niya sa atin sa langit. Amen? Kaya mga kapatid, ito po yung kailangan ng mga Kristyano. Na huwag po nating hayaan na gamitin po tayo ng kaaway para magpatuloy po sa kasalanan. Amen? Let us use our life, mga kapatid, na maging encouragement tayo sa bawat Christian, mga kapatid. Sa mga young people, sa mga batang yan, na makita yung buhay po natin na namumuhay po tayo ng tama. Because whether you like it or not, mga kapatid, nakakasama niyo yung ganyan, mga bata na yan, nakakasama niyo yan, nakatingin yan sa inyo. Kung anong nakikita niyo, wala silang conviction kung tama ba yung sinasabi mo, tama ba yung ginagawa mo, or mali ba yung sinasabi mo, mali ginagawa mo. Lahat ng titingnan nila sa mga kapatid, lahat ng nakikita, most especially sa akin as a father and as a mother, they will do it. So magmambuhay po tayo na naka-according sa salita po ng Diyos. Even though it's hard, but mga kapatid, you will see kung paano po magkaroon po ng blessing yung buhay po natin kapag tayo po ay tumatayo sa tama. Amen? Pag namuhay po tayo sa kasalanan ng mga kapatid, naku po, wala kang peace. Diba? Sabi ng Romans, kung sino po ay namumuhay sa yung carnally minded, they don't have peace. They are enmity enmity of God. So kaya mga kapatid, mamuhay po tayo ng tama. So know your Bible, love your Bible, and stand for it para mga kapatid, parating po sa mundo. Nandyan ka, you can stand. Amen? Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat Panginoon sa inyo pong kabutihan sa amin. Pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin, Panginoon, at ikaw, Panginoon, patuloy po magbigay po sa amin ng karunungan and knowledge, Panginoon, and wisdom, O God, na magawa po namin, magampanan po namin, Panginoon, na hindi po namin maibigay yung may surrender ang aming pong members or aming pong buhay sa kasalanan po, O God. Bagos, Panginoon, maibigay po namin to sa inyo, na magamit niyo po, Panginoon, para po sa inyong kaluwalhatian. Pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin, sa matamis na Panginoon Jesus. Amen at amen. Balik ko po kay Brother Julius para po sa ating closing hymn and closing prayer.